Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So ito yung disclaimer natin, no, bago tayo mag-start. Shoutout sa lahat, ha. Shoutout. Shoutout. Hindi ko na may isa-isa kasi busy ako eh. Text time. Anyway, itong video na ating wait lang ha. Itong ating video na re-reakan ay kay Stargazer. Nawiwili ako sa channel na to, yung FYE channel. No? Panoorin nga natin to. Ligaw na kaluluwa daw. Ito po si Stargazer ng Pinoy Paranormal Mysteries. Naniniwala ka ba sa mga ligaw na kaluluwa? Sa isang buklod bahayan sa Silang, Cavite, nasabing mga di matahimik na kaluluwa ang madalas na nagpaparamdam sa mga nakatira doon. Ang iba sa kanila ay itinuturing na lamang parang kapamilya. Bakit nga May mga ganun, nandoon? may mga ganun nga daw, no? Yung parang sa sobrang sanay na sila. Kung meron man, kung totoo man yun. Na diyan na lang sila, no? Hindi ka na matatakot. Alam niyo, maraming kwento tungkol sa mga kaluluwa, pero ito kakaiba. Dahil nagkaroon tayo ng sabihin mong yung nakikita yung mga appearances ng mga ghost sa iba't ibang mga bahay at tila may isang direksyon. Yan yung tinatawag namin na paglakad ng isang spirit ay iisa. Marami nang narinig na kwento ng kababalaghan si Lynn. Pero hindi niya inaasahang ang mga kwentong nooy naririnig lamang, mararanasan niya pala ng personal. Isang tanghali habang abala siyang nagmemeryenda, may hindi inaasahang dumalaw. So nakasandal ako sa lababo. Kaya kumakain ako. Nung may biglang, doon ang galing eh. Yung binti na itim, tumakbo dyan. Tumakbo siya yung binting itim dyan. Kaya hindi ko alam kung saan ako dadaan. Kasi dyan siya, nandyan siya. Sa sumunod na pagkakataon, mister naman ni Lynn ang ginambala ng mga ito. Dito rin may nakita ang mister ko, banyo to eh. Nakaupo siya sa bowl. Baul. Uwang lang yung pinto. May nakita siyang paa. Pumasok sa kusina. Ang magkasunod na pagpapakita, tila panunuksong kilalanin ito ng mag-anak ni Lynn. Ang mga kaluluwa hindi lang sa mag-asawa nagpakilala. Isang araw, mga tanghali or hapon, nagluluto ako. Sa may kusina namin, mayroong medicine cabinet na eye level lang. So, nagluluto ako. Dito yung pwesto ng kalanan namin. And then on the other side is yung pwesto ng labahan. Papunta ako dun sa pwesto ng labahan. Then, yung peripherals ko, dun sa medicine cabinet namin yung may salamin, nakita ko na yung anino or something going opposite my direction. So, papunta ako dito, yung anino papunta doon. Pwede yun eh. Tsaka isa pa yung pagkakakita, di ba peripheral vision dito, no? Alam mo, nakatingin ako sa inyo, pero nakikita ko yung banda dito sa gilid. Di ba? Nararanasan ko din yan doon sa lumang bahay namin. May malaking salamin doon eh. Pero sa akin, feeling ko may explanation yun. Kasi yung pagdating kasi sa salamin, opposite kasi nun yung galaw mo eh, kadalasan. Hindi naman yun yung real time na pag kumanan ka dito, kakanan din sa salamin. Sometimes pag gumaganon ka sa salamin, 'di ba, parang opposite yung makikita mo. Kasi nga mirrored nga siya eh. 'Di ba? 'Di ba pag sa selfie ka, mirror. Siguro psychological 'yun Pero tingnan natin kung paano niya ikikwento. Hindi na nagawa pa ni Glenn na sumigaw.
Sa halip ay kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay. Hindi mo direkta makikita as ang isang spirit. Bakit? Dahil sa peripheral vision, doon sila dumadaan. Meron nga ba talagang lumalantad na harap? Pero kasi pag peripheral vision kasi parang same lang yan ang konsepto ng pareidolia eh. Kumbaga malabo kasi ito dito, 'di ba? Hindi mo naman talaga madidetermine kung ano kung ano yung makita mo. Oh yes, pag pinag-concentrate mo, alam mo pero pag halimbawa busy ka, tapos biglang may nakita ka dito, sometimes hindi mo na may itsurahan kung ano yun Ano ipapagpalagay mo agad na paranormal yun? 'Di ba? Lumilitaw pa naman yung mga yan di umano sa unexpected na oras. Pwede naman siguro paranormal, kaya lang ilan ang ratio ng hindi paranormal do sa paranormal na makikita mo. Hindi naman natin na-document harapan, maaring hindi sa lahat ng pagkakataon ay lumalantad sila sa harapan nyo unless kayo ay gifted. So madalas yan kapag kayo ay natutulog at bigla kayo nagigising, nagugulantang, dun nyo makikita sa harapan ninyo may nakabungad na espiritu. May mga lumalakad, yung mga hindi sinasadya, doon sila nagpapakita. Exactly. Maliban sa pamilya ni Lynn, Totoo ang man. hipag nito na si Ophel na may bahay sa katabi lamang ay nakaranas din ng hindi maipaliwanag na kababalaghan. Kasi ito, kung isang group of people kasi nakakaranas, ito to make things clear, hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga sinasabi nilang multo. Ang ino-offer ko lang po ay explanation kung ito ay ipapasok natin sa science. 'Di ba? Pero kung totoo man to, wala naman ako magagawa Kung totoo naman yung kinikwento nila Pero pag kasi isang group of people nakakaranas ng pwede kasing tinatawag yun ng mass hysteria Lalo na pag nagkakakwentuhan na sila, na pag naranasan niya, subconsciously, parang naitatanim mo sa sarili mo na kailangan maranasan mo rin. Subconsciously When you say subconsciously, hindi mo naman pinaplano pero talagang madidevelop ng kusa sa utak mo yun For example, ganito hindi mo naman pinaplano na bumahing ka o humatching ka. Hindi mo naman pinaplano yun Pero pag kinakailangan, may bumara sa ilong mo, subconsciously babahing ka. Or halimbawa, kahit na hindi mo pinlano pag halimbawa yung kamay mo ay nadikit sa apoy, subconsciously gaganon ka Hindi mo naman pinaplano yun. Kumbaga, automatic na sa atin yung ganon. Na pagka halimbawa yung mga kasamahan mo, dito sa bahay may nakikitang black lady, 'di ba? Subconsciously, kahit ayaw mo, nag-anticipate ka na may makita ka rin So parang may psychological factor din kasi yun. Maliban na lang ganito. Kung ang account nila hindi naman sila nagkikwentuhan, alam mo, naranasan ni ate katulad nung kinuwento niya, asawa niya naranasan din. Tapos itong kapitbahay na naranasan din. Na hindi sila nagkikwentuhan ng naranasan nila, yun pwede. Yun ang aalamin natin kung ganon. Pero kung lahat sila nagsimula kay ate, huy, alam mo, may nakita ako dyan sa loob ng bahay namin. Tapos yung kinabukasan yung asawa niya, uy, yung nakita ko rin. Tapos yung kapitbahay, parang may nakita ako 'Di ba? Dugsong-dugsong sila. Pero kung hindi sila nagkikwentuhan, maaari, pwede. Saka tayo mag-iisip na baka may paranormal talaga nangyayari. Ang kaluluwa ay ginaya ang kanyang anyo. Sabi, dumating na pala. Walang tao dyan. Hindi, nakita ko naka-short na puti tsaka naka-violet. Ang paggaya ng anyo ni Ophel, itinuring na lang niyang paraan ng kaluluwa upang pangalagaan ang bahay. Sa paglipat namin Pwede nga naman kasi pag nalaman ng mga tao na nandoon ka, walang masamang isipin ng tao may may tao do sa loob. Parang yung isang resort sa Pagudpud. Tawa ako ng tao gumawa yung
gusto makatipid nung may-ari. Alam ni Just Clint ito yung pinuntahan nilang resort eh. Gusto nilang makatipid yung may-ari sa security guard. Ang ginawa ng may-ari ng resort, nagpa-scope siya, nagpagawa siya ng estatwang guard na natutulog, na nakaganon. Kaya tuloy, pag sinisilip mo yung glass na pintuan, parang may natutulog na nakaganon. Pero estatwa lang yon. Ang galing, di ba? Pagka nagkaroon nga ako ng negosyo, gagawin ko yun. Para hindi na ako mag-hire ng Kasi, pagka ganon, iisipin ng tao, merong tao doon sa loob. Para magdadalawang isip silang hindi gumawa ng maganda. Bilang hilera ng bahayan, nakilala naman namin si Mang Jaime na may karanasan din sa mga nasabing itim na kaluluwa. Yung mga anino naman, yung mga biglang dumadaan, dito rin siya minsan. Minsan para lagi may naglalakad sa lugar na ito. Isang pagpapakita ng kaluluwa ang hindi malimutan ni Mang Jaime. Ang isa kasi sa mahirap dyan, no? Ang isa kasi sa mahirap dyan, yung paano natin madidetermine yung mga nakikita talaga nila na totoong paranormal sa guni-guni lang. Yun kasi mahirap i-differentiate sa dalawa eh. May mga time kasi na guni-guni mo lang naman talaga, pero ina-accept mo as paranormal. Meron naman paranormal pero katulad ko, pwedeng in denial pa rin ako na paranormal yun experience ko, katulad nung nasa Clark ako, 'di ba? Hanggang ngayon talaga inaano ko pa rin yun eh. Open pa rin ako na ma-debunk yun eh. Paano kung paranormal talaga yun, 'di ba? Yun kasi ang mahirap do sa part na yun. Kaya hindi mo alam kung alin yung paniniwalaan mo talaga. Kaya mas maganda kasi, let's say pag halimbawa mag-i-investigate ka, mas maganda talaga kasi na may kasama ka. Hindi yung sinasabi, mag-solo ka. Hindi ganon. Kaya advisable talaga, isang team kayong mag-ghost hunt. Kasi anong purpose nun? Para pwede nyo i-audit ang isa't isa. Tama ba yung narinig ko? May umiyak. Tapos sabi ng isa, hindi, nandito ako sa may bintana, aso lang yun na nasa labas. Diba? Parang yun nangyari dun sa hospital na pinuntahan namin. Diba? Parang ganon. Narinig nyo yun? Nagkakarinigan kami, pero nag-check kami sa isa't isa kung totoo ba talaga yung na-experience namin. Yun kasi ang benefit pag may mga kasama ka. Sino ba nagsabi na kailangan solo pag mag-ghost hunting? Saan nyo napulot yun? Ang gusto nyo lang kasi yung drama, yung natatakot-takot yun. Oh my God, yung gumaganon-ganon. Yung kasi ang gusto nyo eh, no? Diba? Pag truth seeker ka kasi, lahat dapat yan, nasusuri. Hindi ko pwedeng suriin yung mag-isa yung mararamdaman ko doon sa lugar. Diba? Kasi unang-una ang kalaban ko doon, personal bias ko eh. Yun ang kalaban kasi doon. Ang mangyari niya, lahat ng marinig ko dun sa loob, lahat ng ma-experience ko, totoo yun para sa akin. 'Di ba? Kasi lalo na pagkatakot ka, cloudy ang judgment mo nun eh. Kumbaga hindi ka makakapag-isip na lahat ng mafe-feel mo dun, totoo na yun. Hindi ka na mag-iisip ng pagiging skeptic dun. Kaya naiintindihan nyo kung bakit sometimes madami, no? Ngayon, sino nagsabi sa inyo na kailangan mag-isa lang pag nag-ghost hunting? Yung sabi, paano naman magpapakita sa iyo ang dami-dami nyo? Sino nagsabi na hindi magpapakita ang multo pag madami? Sino? Baka hindi ko lang talaga alam. Sino? Hindi ako magpapatuloy kasi yan laging po na eh. Paano magpapakita sa'yo ang dami-dami nyo? O sino nagsabi na kailangan hindi madami ang mag-ghost hunt? Sino yung expert na yon? Kahit kilalang sa larangan na to, na nagsasabi na kailangan mag-isa. Kasi kahit yung mga ghost hunters sa international, hindi nag-a-advise na mag-isa ka eh.
Sino yung mga nagsasabi dyan? Saan nyo napulot yon yung ganon? Kasi ang pang-criticize sa akin, pag nag-google ang dami-dami nyo kasi, madami kasi kayo. Oo, so kung madami. Saan mo nakita yung yung pagka madami ay hindi magpapakita at magpapakita pag isa lang? Pero pagka idol nyo yung gumagawa, isang barangay yung idol nyo, pwede. Ako lang yung hindi pwede. 'Di ba? Kagaguhan. Hindi, baka may ma-share kayo na sinabi ng kung sinong tao na kailangan mag-isa. 'Di ba? Nangyari ito sa mismong kaarawan ng kanyang misis. Pagmulat ko, meron nakatayo sa harap ko na dugo-dugo yung ganito siya, pero hindi ko nakita mo. Kasi yung mga pagmulat na yan, pwede kasing yan eh. Sleep paralysis yan eh. 'Di ba na-discuss na natin yung old hag syndrome na may nakikita ka talaga. It doesn't matter kahit lalaki yung makita mo, old hag syndrome pa rin yun. Kaya sinabing old hag syndrome, kadalasan kasi babae ang nakikita. Pero part pa rin ng sleep paralysis yun eh. Old hag syndrome. Tingnan natin ha. Sa Google pala dapat ako nag-search. Tingnan natin. Sa Google. Old hag syndrome. Ayan o. Old hag syndrome is a term for sleep paralysis experienced by some people, often accompanied by a vivid, when you say vivid, totoong-totoo eh. Vivid hallucinations, yung parang totoong-totoo. And a feeling of a presence or weight on the chest, making breathing difficult. It's not a dangerous condition, and it's often explained by folklore from various culture. Depende sa culture. Kasi meron sa bayan nila ay mukhang mangkukulam ang magpapakita sa inyo. Sa ibang lugar naman, ermitanyo. Pero kadalasan kasi old hag yung nakita, yung matandang babae ito. 'Di ba? Physiological explanation, sleep paralysis during the paralysis during sleep paralysis is due to temporary mismatch between the brain and body during REM sleep, where the body is naturally paralyzed to prevent acting out dreams. 'Di ba? Hindi naman siya dangerous. Nakadepende sa sa culture nung lugar kung ano yung makikita mo, dahil yun ang yun ang magdidikta sa atin ng i-hallucinate natin eh. Ayan o. So, yun, sleep paralysis yun, yung ganun. Nanginig ang kalamnan ni Mang Jaime sa nakita, ngunit pinili nitong magpakatatag at sa halip ay Basta pag nagkwento na yung pagkamulat ko, may nakita ako, pag galing siya sa pagtulog, mataas ang chance na sleep paralysis yun. pitahan niyang lisanin ang kaluluwang nasa harapan Tapos maririnig nyo pa, hindi ako makagalaw nung nakita ko siya. Ay, sleep paralysis na talaga. ang kanyang tahanan. Maaring ang spirito na iyon, ang duguan, nagpapakita kung paano na baka namatay yun doon. No? Or ito ay naging biktima ng karahasan o ng sabihin nyo, murder or rape. No? So, Take note ha, magkaiba yung halimbawa may activity ka din nakita mo yung multo. Magkaiba yun dun sa galing ka sa pagtulog, nagising ka, nakita mo siya. Yun ang kinoconsider na sleep paralysis pagka nakita mo siya. Diba? papakita sila ayon sa kung paano sila namatay. Ang hinihingi palagay ko, kasi si Jaime ay madasalin, humihingi siguro ng dasal sa kanila. Sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ako mismo ang naging personal na saksi sa pagpaparamdam ng mga nasabing ligaw na kaluluwa. May nakikita ako dumadaan sa likod.
niyan, ano, sa akin naman, may credibility naman si Stargazer kahit papaano. Pero sometimes, pag aatakihin ka na ng pagiging skeptic mo, maghahanap ka ng evidence eh. Kasi yung may nakikita ako sa likod mo na dumadaan, kahit ako kaya ko sabihin yan eh. Ano ibig ko sabihin? 'Di ba? Sa part ko, pwede ako mag-imbento kasi. Pero hindi ko sinasabi nag-imbento si Stargazer, ano? Paano yung iba? Nagagawa din niya na hindi natin kilala. Hindi naman natin agad-agad makikilala kung sinungaling yun or nagsasabi ng totoo eh. 'Di ba? Kaya kapag may mga ganyang pagkakataon sana, labas ng EMF meter agad para ma-determine. Nakuha ba ng camera? Nakita ko dumaan. Yan, okay yun. Nakita ba sa camera? Oo. Oh, yan. I can see. Ayun, katulad nito, no? Ayan. May nag-manifest yata. Habang nag-interview tayo, nakikita ko itong padaan-daan sa likod. Hindi, ano ba yung nasa likod niyan? Oo nga, no? Parang may umano eh. Nakita ko dumaan. Tignan mo ha. You know? Kita nyo? Oo. Oh, yan. I can see. Puputi. Oo. Pero ang tanong, ano yung nasa likod niyan? Ano ba yung nasa likod? May narinig ako ingay eh. Ayan, no? Habang nag-interview tayo, nakikita ko itong padaan-daan sa likod. Okay. Very good. To be fair ha, meron talaga. Babae po itong nakikita ko eh. Na dumadaan parang may talukbong. O parang shadow itong dumadaan. Kaya lang gusto ko makita ano ba yung nasa likod niyan. Baka naman may nagkokos nun. Diba? Meron po ako nakita. Tsaka ang maganda dito, nauuna si Stargazer. Bago ano. Okay. So yun lang po ang nakikita natin dito. Sandali naming itinigil ang pagbibideo upang mag-alay na maikling panalangin para sa mga kaluluwang nakisalamuha sa amin. Napapansin dito ay maraming spirits, hindi lamang isa. Maaring ito ay isang portal o isang lagusan kung saan may maputi o maitim na spirits, the good and the bad, doon dumadaan. Sana tinignan nila yung likod, no? Kung anong meron dun sa likod, nung pinto na yon. Malamang may something dun eh, kasi pintuan yun eh. At siguro sa labas yon siguro. Kasi screen eh. Pag screen, di ba, ginagamit sa labas? Aloy. So meron parang energy portal dito. Kung mabait ang spirit at mabait ka, then tinatawag nating coexistence lang. Bakit may masasamang spirits? Magtanong ka na kung may masamang spirit sa bahay mo. Ano yung hindi maganda na na-attract sila sa inyo? Kaya pareho kayong nakatira sa isang lugar. Dahil like energies attract each other. Ngayon, yung kung sasabihin ninyo, meron nga bang swerte o na dinadala itong mga ito sa buhay ni na Ophel, maaring magdaanan lang sila, lagusan ng energies, yung dumadaan-daan. So, yun ang magiging explanation doon. Kapag daw kayo ginaya ng isang doppelganger, kayo daw ay mamamatay. Hindi po totoo yun. Yun ay kasabihan lamang. Kaya ano po ba dapat yung gagawin kung may doppelganger? I-clear nyo ang energies ng inyong bahay. Magdasal po kayo. Dahil ito ay hindi magandang mga espiritu. Karamihan sa atin ay sensitives, no? We are all sensitives. Ang sensitives ay nakikita natin ang pahapyaw, ang form, ang energy, maaring sa kulay puti or kulay itim o anino. Ang mga gifted na mga clairvoyant ang nakakakita kung yan ay buo ang kanyang katawan, kung siya ay namatay, kung ano ang kanyang itsura nung siya ay namatay. Pero karamihan sa atin ay talagang makakakita lamang ng anino o puting liwanag o puting shadow. Bakit nga ba hindi pa umalis ang mga residente sa Buklod Bahayan? Nakasanayan na kaya nila ang mga kaluluwa o iniintindi na lamang? Baka naman pinatitindi na lang nila ang kanilang pananampalataya. Maraming Baka kasi sometimes nagsasakayan lang, di ba? Pero malay mo totoo naman, di ba? misteryo, kababalaghan. Hindi kasi ganito,
Hindi naman porket na may nakita ang isang psychic doon, infested na yung lugar. I believe naman na sa lahat naman ng lahat naman ng lugar ay meron naman talagang espiritu. 'Di ba? Oras lang ang hihintayin mo kung magpapakita sila o hindi. Maipaliwanag, ito nga ba ay mga katang isip o mga bagay na nagbubukas ng isip? Maniniwala ka ba? Ito po si Stargazer ng Pinoy Paranormal Mysteries. Nakita niya ako na nakaangat daw. Kasi wala naman silang nakita na kung sino. Namang levitate na yan, di ba? Kadalasan, cool yan pag kinikwento pero pag yung actual na, wala ka naman nakikitang actual na levitation. Bumubuhat sa akin, basta nakaangat lang daw ako na nakahiga. Anyway, so yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Good night.